Dahil sa, of course, sa dedikasyon ng ating operatiba ng DSOU, tayo po ay nakahuli ng tatlong suspect na involved po sa gun running activities, and of course na-recover natin sa kanila yung tatlong high-powered firearms na 5.56 caliber at saka isang Glock at saka iba't ibang bala po. Oo, sa anak yan, sa anak yan. May lisensya? Yes. NBI ka ba? Hindi. Wala ko. Hello, may lisensya pa rin mo? Oo. Bakit lang? Hindi na nakapalagpa ang tatlong individual na ito nang arestuhin ang mga tauhan ng Southern Police District, District Special Operations Unit sa isang buy-bust operation sa Barangay Guadalupe, Nuevo, Makati City kahapon. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin, ang tatlo ay hinuli dahil sa pagbibenta ng matataas na kalibre ng baril. Ibinebenta po nila ito online, and yun na nga po, ito po yung naging produkto ng cyber patrolling natin at nakakita tayo ng ganito, and yun po, nakipag-engage po tayo sa kanila, and isang buwan nating nakipag-transact sa kanila until sa time na pumayag silang makipag-meet up. Sinabi ni Major General Abirin, tatlong automatic na 5.56 na Armalite rifle at mga bala ang nakuha sa mga suspect. Bukod pa sa isang 45 pistol na pag-aari ng isa sa mga ito na sinasabing miyembro ng media. Sa particular na transaction na to, yung ibinebenta po nila is 150,000 bawat piraso. Doon yung sa tatlong Armalite rifles. And kung titignan mo, hindi lang 150. Kung sa ibang transaction po isa mas mataas pa sa 150,000 yung mga ganitong klase ng baril. Dagdag ni General Abirin, hindi lamang ito ang unang transaksyon ng mga suspect kaya't inaalam nila kung sino-sino pa ang kasabwat ng mga ito. Based po doon sa mga na-recover nating communication ay may mga previous po na transaction na naikasa nila, at iyon po ay isa sa mga iniimbestigahan natin kung sino ang mga kasansak nila at kung saan nanggagaling yung supply ng baril na ibinebenta po nila. Ang fully automatic na 5.56 Armalite rifle ay ipinagbabawal sa mga sibilyan. Tanging ang mga law enforcer lamang ang pinapayagang magmay-ari nito. Hindi po basta-basta nakaka-avail po ang isang ordinaryong mamamayan na magkaroon po ng ganyang klase ng baril. At of course may panuntunan po yung Firearms and Explosive Office kung sino lang po yung pwedeng maka-avail po ng ganyang klase ng baril. Ang tatlong suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law in relation to 7166 o gun ban at COMELEC Resolution 11067 o Omnibus Election Code. Babala ng NCRPO sa mga bumibili ng mga iligal na armas. Maaari silang makasuhan at makulong kung mahuhuli ng mga otoridad. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.